Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng unang linggo ng 40 araw na paghahanda, medyo matindi po yung iniiwan at ibinibigay sa ating utos ng Panginoon na dapat nating pakinggan. Sabi nga po sa unang pagbasa, sabi sa aklat ng Deuteronomio, ngayon ay ibinibigay sa inyo ng Panginoon ang tuntuning ito. Pag sinabing tuntunin, ito yung dapat na sundin ng buong puso at kaluluwa ng sino mang nagnanais talagang sumunod sa Panginoon. Hindi madali. Hindi madaling sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. Medyo mahirap to para sa atin. Pero ang sinasabi niya, ang sino mang susunod dito ay pagpapalain. Kaya nga ang sabi niya sa bansang Israel o sa bayang Israel, palalakihin kayo at higit sa ibang bansa at papupurihan kayo. Ganon yung mangyayari sa mga taong susunod sa kanyang tuntunin. Kaya ganon din ang sinasabi sa ating Salmon Tugunan. Ang sabi, mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Okay pa ba? Gising pa? Okay. Dinadahan-dahan ko lang kasi nga hindi madali itong ipinapagawa sa atin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa Ebanghelyo, ano ba yung utos na sinasabi sa atin? Ang sabi sa Ebanghelyo, ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo para maging tunay at ganap na anak tayo ng Panginoon. Sa ating pagninilay, para bang sa lahat ng utos, ito ang pinaka nahihirapan tayong pakinggan. Ayaw nga natin ito eh. Pero ito yung pinakamatinding hamon na utos. Inaway ka na, ibigin mo pa. Dahil nga yung konteksto, di ba, ang kausap ni Kristo dito ay yung kanyang mga alagad. Ano bang ginagawa ng mga Pariseo, mga eskriba sa kanila? Di ba, inaaway sila, binubuli sila, pinipersecute yung mga, di ba, lalo na yung mga sumusunod kay Kristo. Pero ano sabi ni Kristo? Ibigin ang mga umaaway sa inyo. Magkaiba yung ikaw ang nangaaway sa ikaw ang inaaway. So ang hamon ay ibinibigay doon sa mga inaaway, doon sa mga inuusig, na hindi mo pwedeng gantihan yung mga taong nangaaway sa iyo ng
pang-aaway din. Kasi kung galit sa galit, walang mangyayari. So ang kalaban ng galit, ang makakagapi sa galit, pag-ibig, pagmamahal. Maraming mang-trigger sa atin para talaga magalit. Kasi minsan, no, wala naman tayong ginagawa masama sa kanila. Di naman natin sila inaano, pero inaano tayo. Diba na? Parang hindi natin maintindihan. Ano bang problema nila? Wala naman akong ginagawa. Minsan nga, hindi naman natin kilala yan eh. Pero inuusig ka, inaaway ka. Pero yung hamon ni Kristo at utos si Kristo ay ibigin ang kaaway, ipagdasal ang mga umuusig para talaga magkaroon ng saysay ang pagsisimba natin, ang pagpunta natin dito, ang paggising ninyo ng maaga, no, para lamang makapagsimba sa unang misa dito sa Quiapo. Pero nasa sa inyo pa rin kung tatanggapin niyo po ba itong utos na ito o yung hamon ni Kristo. Pag sinunod naman natin, huwag tayong mag-alala kasi di naman tayo pababayaan ng Panginoon, bagkos mas pagpapalain niya tayo. Amen?